Welcome back. It's me again, Mikong Moto Farm. And for today's video ka Moto Farm ay babahagi namin sa inyo yung paglatag natin ng bakal na kung tawagin natin ay two-way slab. So bago yan ka Moto Farm, bago ka pa lang sa aking channel, please do like, share, and subscribe to my channel, Mikong Moto Farm. And shout out sa mga subscriber natin, mga patuloy na sumusuporta. At syempre sa mga lihim na nanonood sa ating mga videos, maraming salamat po. Then shout out din sa ating kaibigan, yung may-ari ng bahay na to. Wag na nating papangalanan. So shout out sa kanya, sa mabait at humble na kaibigan natin na laging nakasuporta sa mga video natin at laging nanonood sa atin. Lagi niya rin tayong pinapanood dun, yung CCTV. So yung barkada natin masayahin yun, kaibigan natin, siya yung may-ari ng bahay na to. Napakabait, napaka-humble. So tara ka Moto Farm at tuloy na natin. Sa una, magmamarking na tayo sa Moto Farm para dire-diretso yung paglatag. Ayan, nagmamarking si Foreman. So 25 cm yung ating spacing. So magiging 12.5 yung ating pagitan ng bottom bar at saka yung top bar. Yan. Tandaan nyo ka Moto Farm, magmamarking na kayo bago kayo maglatag para dire-diretso yung paglatag, hindi na sukat ng sukat. So yan. So yung silbi ng, dahil di pa tayo naglagay ng outer sidings, para madali tayong maglagay ng bakal. So at ang purpose pa nitong marking na to ng Moto Farm, para alam na natin kung saan natin ilulusot yung bakal. Yan. Para hindi tayo malito, baka mamaya mapupunta sa kabila. Yan, nandun yung marking, doon tayo sa kabila, magkakaproblema tayo sa sukat. Yan. Yan yung silbi ng marking natin. Ayan, nalatagan na natin lahat ng pinulik ng Moto Farm. Ayan si Foreman, mamarking. So laban-laban to sa buhos sa Moto Farm. Lalo na 15 cm yung ating slab. 17 by 18 meters yung area. So laban sa buhos to sa Moto Farm. So yun, mga kasama natin gumagawa ng dagdag na binder. Gamit pa rin yung welding machine natin, inverter na relay. Merienda na. Libre ni boss, lomi. Sarap. Thank you boss. Ayan, kabait yung boss namin.
Yan. So yung ganito, yung tinatawag nilang one way. Jebanger, pag-jam, Jebanger, Luther. Displace tayo ito dito. Yun nga. Pwede na tayo magtali. Malampan eh. Yan. Tatali na tayo. So dapat pag nagtali tayo sa motor farm, dapat nakagitna ito sa beam. Tapos kung maaari, dito muna tayo sa gilid magtali mag-umpisa, dahil baka pag sa gitna kayo magtali, baka ito po ay nakataas, pangit na yung itsura. Ganun. Pwede na natin tawagin yung electrician at saka yung plumber para makapaglatag na rin sila at makapag-abang. Tapos na natin yung one way. Yan. Yung one way, ganyan po yung itsura ng one way. So pwede na tayong maglatag ulit pang doble, o kaya yung tinatawag natin two way. So yan na lang yung hindi natatapos sa motor farm. So kailangan kailangan na natin yung electrician tsaka yung plumber bago tayo maglatag ulit, para hindi sila kawawa mag-abang. At kasalukuyan naglalagay na tayo ng padoble. Yun na yung two way. So panoorin nyo hanggang dulo kung mag-farm yung video natin. Ayan.
Nakapaglagay na tayo ng bottom at top bars. Kompleto na natin, hindi na natin nahintay yung electrician at ang tubero. So maglalagay na tayo ng extra bar Kamoto Farm. So yung paglagay natin ng extra bar Kamoto Farm ay kukunin lang natin yung length nya divided by 4. So kung makikita nyo, nandun sa plano L over 4 Kamoto Farm. Yun yung ibig sabihin, length divided by 4. So mula dito sa beam hanggang dun sa kabila, kung ilan yung sukat niya Kamoto Farm divided by 4. So yun yung haba ng mga extra bar na ilalagay natin. So gaya nito Kamoto Farm, so dito, mula dito hanggang dun kabila Kamoto Farm is 420 cm divided by 4. So 120 yung kanyang extra bar. So ito Kamoto Farm yung kanyang extra bar, 120. So ito, yan yung paglagay nyo Kamoto Farm. Paglagay nyo, itatapat nyo siya sa bottom bar. Ito yung nasa baba, yung bottom bar nya, reinforcement. Tatapat nyo yung extra bar sa taas, dun siya ilagay. Lahat ng nasa ilalim, ayan, ayan. So ganyan yung paglagay natin Kamoto Farm. So at hindi naman lahat pare-pareho, lahat ng span o portion ng ating ginagawa ay pare-pareho yung sukat. So iba-iba yung sukat ng extra bar Kamoto Farm. Ganyan. Shout out ulit kay Foreman. Ayan, Kamoto Farm. So halimbawa niyan Kamoto Farm, mula doon hanggang dito is 429. So divided by 4. Ayan. Nakalagay na ng extra bar. Pwede na tayong mag-umpisa mag-bend. So yung pagbe-bend natin Kamoto Farm, sa dulo ng extra bar, doon kayo mag-bend sa baba. Let's go. Yan, nagbe-bend na tayo Kamoto Farm sa mga extra bar, bangka-bangka o temperature bar, crank bar, o ano naman yung tawag sa inyo Kamoto Farm. Basta ito yun, ito yun Kamoto Farm. Diretso sa kabila. So yan Kamoto Farm, pagkatapos natin mag-bend sa mga extra bar natin Kamoto Farm, pwede na tayong maglagay ng outside sidings. Then pwede na natin linisan ng tubig, patubigan Kamoto Farm. Tapos schedule na tayo sa buhos. So kung may natutunan ka Kamoto Farm dito sa video ito, please subscribe my channel Kamoto Farm, Mikong Moto Farm. At kung may karagdagang katanungan kayo Kamoto Farm, comment down below lang. At syempre sa mga patuloy pa rin na sumusuporta sa ating YouTube channel, sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. And now, Mikong Moto Farm signing off. Bye.